God favors the faithful. May gantimpala at may pabor sa mga matatapat sa Kanya. Yun po ang pinagkaiba natin sa mga taong half-hearted lang o naglalamig. Pero para doon sa patuloy na naglilingkod, para doon sa tapat sa Kanyang gawain para sa Panginoon, alam niyo po ba na may gantimpala para sa mga taong yun? At pinapaboran ng Diyos ang mga taong yun. Amen? Ang isang example po dito ay si Joseph. Siya po ay binigyan ng Diyos ng panaginip at ang kanyang panaginip ay itataas po siya. Itatanghal siya. Kasi sa panaginip niya, nakita niya yung mga bituin, nag-bow down. At alam niyo po, yung panaginip na yun, minsan it doesn't make sense. Lord, iaangat. May plano ka sa buhay ko. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Iaangat ka niya, ipopromote ka niya. Amen? Alam niyo po ba na ganun ang plano ng Lord sa mga buhay natin? Pero minsan, ang hirap makita ng mga bagay na yon kapag tayo ay lumalakad na sa journey natin ng pananampalataya. Gaya ni Joseph, na naginip siya, I think he was a teenager, na napaniginipan niya yon. Pero habang siya ay lumalakad sa pananampalataya niya, halos hindi niya maisip kung matutuloy pa ba yung pangarap ng Diyos sa buhay niya. Dahil una, itinakwil siya ng kanyang mga kapatid. Halos ipapatay siya ng kanyang mga kapatid. Halos patayin siya ng kanyang kapatid. Tinapon siya doon sa pit. Binenta siya as a slave. At naglingkod siya as a slave doon sa palasyo. At pinagbintangan pa siya ng hindi niya kasalanan. At pinatapon siya doon sa kulungan. Alam niyo, minsan yung mga ganong pangyayari sa buhay, ang hirap isipin kung may plano ba talaga ang Diyos na maganda sa buhay mo. Or minsan mapapatanong ka, matutupad pa kaya yung magandang plano ng Diyos sa buhay ko? Pero alam niyo po, the Lord is allowing mga circumstances, difficulties, hardships sa buhay natin because God wants to test our faithfulness. Sabihin niyo nga po, faithfulness. Na kahit anong mangyayari, anumang sitwasyon, dapat manatili tayong tapat sa Diyos. Amen? At yun ang nakita ko sa buhay ni Joseph. Nung siya ay nasa pit, kasama niya pa rin ang Diyos. Nananampalataya pa rin siya sa Diyos. Nung siya ay ipinakulong, nung wala namang kasalanan, nanatili pa rin siyang tapat sa kulungan. Tapat pa rin siya sa Diyos, tapat pa rin siya sa gawain sa kulungan. Kaya naman, inangat ng Diyos ang buhay niya. From pit to prison to palace, siya po ay naging prime minister po ng Egypt. Pinagkatiwala sa kanya ng hari ang buong Ehipto, yung ekonomiya, kung paano pagalawin. Why? Because of his faithfulness to his God. Kung nangyari kay Joseph, mangyayari din sa iyo. Anong sikreto? Maging tapat ka lang, kapatid. Amen? Sabihin nyo nga po, faithfulness. Sabi sa Luke 16, verse 10 to 12, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Kung ikaw ay tapat sa mga maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malalaking bagay. But if you are dishonest in little things, you won't be honest in greater responsibilities. Kapag ikaw ay dishonest, yung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin pwede pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Amen po ba? Ganun ang prinsipyo ng Diyos. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven?
Kung dito pa lang sa lupa, hindi ka mapagkatiwalaan ng mga yaman dito sa lupa, sa pera mo, sa bahay mo, sa relasyon mo, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka kaya mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mga totoong kayamanan doon sa kalangitan? Kaya dito pa lang sa lupa, dapat praktisado na tayo sa pagiging tapat. And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Diba may mga bagay na pinagkakatiwala sa'yo na hindi naman sa'yo, pero pinagkakatiwala sa'yo ng ibang tao. Ngayon, gusto mo magkaroon ka ng sarili mo. Eh kung sa mga bagay na pinagkakatiwala sa'yo, hindi mo kaya pagkatiwalaan. Amen? Gusto natin magkaroon ng sariling bahay. Pero ngayon, nagre-renta ka sa bahay mo, pero hindi mo naman inaayos yung bahay mo. Lahat nagsisimula sa maliit na bagay. Nangangarap tayo magkaroon ng sariling bahay, pero dito pa lang na nagre-renta tayo, hindi natin may ayos yung bahay, hindi natin malinisan yung bahay, hindi natin ma-maintain yung bahay. Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng sariling bahay? Amen? Ganun po yun. Yun po ang prinsipyo ng Diyos. Laging nagsisimula sa maliit hanggang sa palaki ng palaki yung pagpapala. Kasi ang lahat ng pagpapala may kaakibab na responsibilidad. Gaano man yan kaliit, may responsibility ka pa rin dyan. At kapag yan ay lumaki, may mas malaki din ang responsibility mo. Amen? So what is faithfulness to God? It is demonstration of loyalty and trust in God's promises, even in the face of adversity or temptation. Ang katapatan sa Diyos ay yung pagpapakita ng loyalty mo at yung pagtitiwala mo sa pangako ng Diyos. Nagtitiwala pa rin ba kayo sa pangako ng Diyos sa buhay niyo? Kaya dapat andun ang loyalty natin sa nangako sa atin. Kahit sa harap ng kahirapan o sa gitna ng tukso, dapat tayo ay mananatiling tapat. Amen? Kasi ito ang gusto ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Diyos bigyan ka niya ng pabor. Pero ito ang susi, kapatid. May gagawin tayo. Hindi pwedeng, Lord, paulanin mo ako ng pabor mo at pagpapala. Pero wala kang ginagawa. May gagawin ka, kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Another meaning is showing true and constant support or loyalty. Ang faithfulness is pagpapakita mo ng totoo at nandun yung suporta mo at loyalty mo doon sa nangako, doon sa Diyos. Amen? Loyalty are now really expensive nowadays. Pero alam niyo po, mas gusto ng Diyos na loyal tayo sa Kanya at sa Kanyang pangako, sa Kanyang salita. Amen? And keeping your promises or doing what you are supposed to do. Binigyan ka ng buhay ng Diyos at gusto ng Diyos ipamuhay mo yung buhay mo ayon sa Kanyang pamantayan, ayon sa Kanyang salita, at ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Ibig sabihin, hindi ikaw ang nasusunod sa sarili mong buhay, kundi ang Diyos. At yun po ay pagpapakita ng katapatan na ang buhay natin, namumuhay tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo namumuhay sa salita ng social media, hindi tayo namumuhay sa salita ng opinyon ng mundo, nabubuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at nakakapagbago ng mga buhay ng tao. Amen? Kaya manatili tayong tapat. Huwag nating iiwan ng Diyos. Huwag nating iiwan ang salita ng Diyos. Huwag nating tatalikuran ang salita ng Diyos. Maaaring ako pwede niyong talikuran, huwag lang ang Diyos. Pero kung ako yung binigay ng Diyos sa inyo, isama niyo na rin ako. Amen?
Because pastors are, they came from the heart of God, sabi nga sa Jeremiah. Amen? Kaya naman, patuloy tayong maging tapat. Tatlong bagay kung saan tayo dapat maging tapat. Number 1, sabay-sabay nating basahin, be faithful to God. Again, be faithful to God. Maging tapat ka sa Diyos. Bakit? God is unchanging in His nature, true to His word, has promised salvation to His people, and will keep His promise forever. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, nangako kay Abraham na bibigyan siya ng anak, nangako kay Abraham na magiging nasyon siya, magiging bansa siya, pinagpala siya, pinasagana siya. Siya rin yung Diyos mo ngayon. Kung pinasagana, binago yung buhay ni Abraham, ganun din ang kaya ng Diyos sa buhay mo. Dahil hindi siya nagbabago. He is the God the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos. Tayo lang minsan ang babago-bago. Deuteronomy 7:9, therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandment. May kondisyon po yung pangako ng Diyos. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, nanatili po yun for thousands generation. Hindi mo nga kayang mabuhay ng 1,000 ngayon, di ba? Parang pinagpala ka na kapag nakarating ka na ng 100. Tama po ba? Pero ang pangako, ang salita ng Diyos, for thousands generation, nananatili. Para kanino? Doon sa sumusunod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Amen? Kung nagmamahal ka sa Diyos, sumusunod ka rin dapat sa Diyos. Hindi lang pwede sabihin sa bibig mo, mahal ko ang Diyos, pero hindi ka sumusunod. Ang tawag doon, loko-loko. Okay? Kaya huwag kang maging loko-loko. Okay? Kung mahal mo ang Diyos, dapat pinapakita mo rin, sumusunod ka rin. Tandem yan, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, mahal kita. Pero inuutusan ka ng asawa mo, magwalis ka, ayaw mong sumunod. Ayaw mo nga. Hindi pwede. Ipakita mong mahal mo ang asawa mo. Sumunod ka. Amen po ba? Ganon din ang mga anak. Mahal nyo ang magulang nyo, sumunod kayo. Amen? Para tumahimik doon Number 2, be faithful in all things, big and small. Basahin po natin ulit. Be faithful in all things, big and small. Ano man ang ibinibigay sa atin ng Diyos, malaki man, maliit man ito, maging tapat ka. Sa lahat ng bagay na meron ka, maging tapat ka. Binigyan ka niya ng trabaho, maging tapat ka dyan sa trabaho mong yan. Kahit janitor ka, maging tapat kang janitor ng kumpanyang yan. Kung binigyan ka ng pagpapala, may pera ka, binigyan ka 1,000, binigyan ka 50 pesos, maging tapat ka sa pera na yan. Binigyan ka ng asawa, maging tapat ka sa asawa mo. Hindi yung dadagdagan mo. Okay? At hindi yung ipagpapalit mo. Lahat ng bagay na meron tayo, maging tapat. Lahat. Sa pamilya natin, maging tapat tayo. Sa mga kaibigan natin, maging tapat tayo. Sa mga leader natin sa church, sa mga pastor natin, maging tapat tayo. Sa lahat ng bagay na meron sa buhay natin, na mabubuti, na ibinigay ng Diyos para sa atin, kapatid, be faithful in all things. Amen? Sa binasa natin kanina, Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Why? Because God judges our character by how faithfully we manage your life,
your money, marriage, work, studies, ministry, and more. Lahat tayo magsusulit sa Diyos. Lahat tayo haharap sa Diyos. Tatanungin tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa asawa na ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa pamilya na ibinigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa mga anak na pinagkatiwala ko sa iyo? Anong ginawa mo sa mga trabaho na ibinigay ko sa iyo? Mga oportunidad, mga pinto na nagbukas para sa iyo. Anong ginawa mo? Lahat tayo magsusulit sa Diyos. Amen? In all things, we should be faithful. Maliit man or malaki. Maging tapat ka, kapatid. Amen? Lalong-lalo na pagdating sa pera, maging tapat tayo. Unang katapatan na pwede mo ipakita sa pera, honor God with your money. Because when you honor God with your money, lahat ng meron ka, hindi naman kailangan ng Diyos ng pera. Pero yung pagbibigay mo sa Kanya ng pera, yun ay simbolo ng pagmamahal mo, yun ay simbolo ng paggalang mo, at yun din ang simbolo that you are acknowledging that God is your source. Hindi niya naman kailangan yan. Pero yung magbigay ka lang 10% or you're offering more than that, that's good enough. At titiyakin ko, kapatid, kapag naging tapat ka sa iyong pagbibigay, higit pa yung matatanggap mong biyaya at pagpapala. Because you cannot outgive God. Hindi mo kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Laging mas higit ang Diyos magbigay kesa sa iyo. Amen? Meron ngang panahon na ikaw ay may sakit, na minsan, yung sakit mo yun, halos walang lunas, halos buong kabuhayan mo, ibigay mo, para lang ikaw ay gumaling. Pero yung pagalingin ka ng Diyos is more than enough. Amen? That is already a much more blessing from God. That's why you cannot outgive God. Kaya dapat manatili tayong tapat sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Sa asawa natin, sa ministry natin, ano man yung kinabibilangan mong ministry, ikaw ay nagla-live group, tumutugtog, nagpapakanta, nagpipreach, maging tapat ka, kapatid. Dahil ang maganda sa Diyos, may gantimpala sa mga matatapat. Amen? Parang hindi kayo excited doon, na parang ayaw nyo ng reward, no? And the last one, be faithful until the end. Una, maging tapat ka sa Diyos. Pangalawa, maging tapat ka sa lahat ng bagay, maliit man or malaki. At panghuli, maging tapat ka hanggang sa dulo. Hanggang sa kamatayan, maging tapat ka. Amen? Amen po ba? Diyan pa kayo, church? Be faithful until the end of time. Revelation 2:10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, maging tapat ka hanggang sa dulo ng hininga mo. Dahil pagkatapos natin dito sa lupa na ito, ang mga matatapat ay haharap sa Diyos na buhay. At ang Diyos na buhay ay handang ibigay ang gantimpala mo na yung korona ng buhay. The crown of life. Darating ang panahon, hindi ka na maaalala ng mundong ito. Nakasulat na lang yung pangalan mo sa lapida. Pero ang tanong, naging tapat ka ba nung nabubuhay ka dito sa balat ng lupa? Amen? Kasi pagdating doon, sa taas, sa langit, doon mag-uumpisa ang panghabang buhay natin. At dalawa lamang po ang pupuntahan natin. It's either impyerno o sa presensya ng Diyos o ang langit.
Hindi po katang-isip ang impyerno. Ang impyerno po ay habang buhay na hindi mo kapiling ang Diyos, na kahit tumatawag ka, Lord, patawad, Lord, bigyan mo ako ng isang chance. Wala na, kapatid. Tapos na. Sana dito pa lang sa lupa, nagbago ka. Sana dito pa lang sa lupa, nagsisi ka na. Sana dito pa lang sa lupa, naging tapat ka na sa Diyos. Dahil darating talaga ang katotohanan, nahaharap tayo sa Diyos. Kapatid, makinig maigi. Lahat ng matatingin sa akin. Ang impyerno hindi ginawa para sa atin. Yon ay ginawa para kay Satanas. Kaya kung ang kaluluwa natin mapupunta sa impyerno, dahil ginusto natin, huwag nating hangarin, huwag tayong magdesisyon na ang huling hantungan lang natin sa buhay ay impyerno. Ngayon pa lang, ayusin mo na ang buhay mo. Ngayon pa lang, magsisi na tayo. Ngayon pa lang, manatili tayong tapat sa Diyos. Hanggang sa dulo ng oras natin. Hanggang sa dulo ng hininga natin. Amen? And ang kalaban ng faithfulness is unfaithfulness. Ano ba nga ba? Pag unfaithful ka, you're a cheater. Unfaithful ka, nagtataksil ka. Tama po ba? At masakit kapag ikaw ay pinagtaksilan. Unfaithfulness destroys relationships, trust, respect, and our intimacy. Kapag hindi ka tapat sa ginagawa mo o hindi tayo tapat sa Diyos, winawasak nito ang tiwala sa relasyon, winawasak nito ang respeto natin doon sa tao o ang respeto natin sa Diyos, at winawasak nito yung intimacy or yung closeness ng relationship natin. Pero alam mo ang maganda sa Diyos? He gives second chance. Sabihin mo nga sa katabi mo, second chance. It takes repentance, hard work, determination to change, forgiveness, and grace to overcome unfaithfulness in a relationship. But it can be done only if both parties are willing to do the hard work to repair the damage that's been done. Hindi madaling buuin muli ang tiwala kapag nawala na yung tiwala at yung katapatan natin sa tao at sa Diyos. Hindi kaya yan ng 1 minuto lang. Hindi yan kaya ng 5 minuto lang. Mababalik ulit ang tiwala. Hindi po. Unfaithfulness destroys our relationship. Unfaithfulness can really bring a damage, talagang matinding damage sa buhay po natin. At minsan, nasasaktan ang puso natin. Lalo na kung ang taong ito ay malapit sa mga puso natin. Pero ang maganda sa Diyos, He gives another chance. Kaya muling i-restore ng Lord ang ating relasyon sa Kanya. But it takes process. Proseso po. Amen po ba? And how do we strengthen our faithfulness? 1 Thessalonians 5:12 to 23. Handa ba kayo maging tapat sa Diyos? Handa ba? Paano natin pagtitibayin yung ating katapatan? Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, ito na yung last advice niya para sa kanila. Okay? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ito ang sinabi ni Pablo. Makinig maigi ha. Verse 12. 1 Thessalonians 5, verse 12 to 23. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay niyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Kaya kung may pastor ka kapatid, kung ako ang pastor mo, kung meron kang leader na nagpapahalaga sa'yo, lalo na sa spiritual,
igalang mo sila at mahalin mo sila. Amen? At maging payapa kayo sa bawat isa, hindi yung aawayin ninyo. Amen? Bakit? Dahil ang mga leader na ito, mga pastor na ito, sila ang nag-guide sa atin. Sila ang naggagabay sa atin, sa spiritual natin, upang manatili tayong tapat sa paglilingkod natin, upang manatili tayong tapat sa Diyos. Amen? Ang pastor, si pastora, yung mga leaders ng church na mga ginagamit dito, manatili tayong tapat sa pamamagitan ng mga taong ito na ginagamit ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay pinagsabihan, kapag ikaw ay pinangaralan, kapatid, huwag mo silang aawayin. Concern sila at mahal na mahal ka nila. Kaya nila sinasabi ito. Kaya nila ginagawa. Amen? Number 2, verse 14. Nakikiusap kami sa inyo mga kapatid na pagsabihan nyo ang mga tamad. Sino mga tamad dito? Huwag na itaas ang kamay. Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila, maging magpasensya, mapagpasensya kayo sa lahat. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Mga kapatid, kung sa mga leader ng mga pastor, iniibig ninyo, mahalin ninyo, ito naman para sa mga kapatiran ninyo. Tingnan nyo yung katabi ninyo, kapatid, sa kanan, tingin sa kaliwa. Okay? Pagsabihan kung tatamad-tamad sila. Palakasin ang kanilang pananampalataya kung sila ay nangihina, kung sila ay may problema. Encourage one another. Hindi yung pagchismisan one another. Okay? At maging mapagpasensya kayo sa lahat. Kung makulit yung katabi mo, tingin ulit sa kanan. Tingin ulit sa kaliwa. Tingin naman sa akin. Pagpasensyahan mo na yan. Okay? Kailangan marunong tayong magpasensya. Amen? Huwag basta-basta agad magagalit. Okay? Lahat naman din tayo, may pagkukulang din sa Diyos at pinatawad din ng Diyos. Kaya, ganun din ang gawin natin. Kung nagkulang man sila, magpatawad tayo. Amen? And last one, number 3, verse 16, lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na Espiritu at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Sa halip, suriin niyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan niyo ng mabuti at iwasan lahat ng uri ng kasamaan. So, kailangan number 1, maging joyful ka. Magalak ka, kapatid. Kahit may problema ka, magalak ka. Sabi nga, happiness is a choice. Pwede mong piliin maging masaya. Pwede mong piliin maging magalak. Paano? Hindi manalangin ka palagi. Pag nanalangin ka, unang bibitaw sa bibig mo, pasasalamat. Laging magpasalamat sa Diyos. Minsan nga, pasalamatan mo nga na binigyan ka ng Diyos ng problema. Kung hindi dahil sa problema na yan, hindi gaganda ang ugali mo. Kung hindi dahil dyan sa problema na yan, hindi ka matututong lumaban sa pananampalataya mo. There is always a blessing in every problem. Kailangan lang natin laging manalangin. Lagi kang manalangin, kapatid. Amen? Kailangan everyday nagpe-pray tayo. Amen po ba? Baka naman nagpe-pray lang kayo. Pastor, nagpe-pray ako everyday, 3 times a day pa nga breakfast, lunch, dinner. Hindi yun, kapatid. Makipag-usap ka ng seryoso sa Diyos. Amen po ba? Yun po ay pagpapakita ng katapatan. At huwag nating hadlangan yung ginagawa ng banal na Espiritu. Kapag may ginagawa ang banal na Espiritu, nagsasalita ang Diyos sa iyo, may mga pahayag. Ang Diyos, huwag mo basta hamakin, huwag mo basta
Kung ito ba ay galing sa Diyos, paano? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, para hindi ka malinlang. Dahil marami magsasabi sa mundo na kung ano-ano patungkol sa buhay mo. Kaya dapat lagi kang makinig sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa na tumanggap kay Kristo. Kaya ito yung huling panalangin ni Pablo. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Amen? Tapat ang Diyos sa buhay natin. Can we all stand? And as I end here, Proverbs 3 verse 3 to 4. Do not let loyalty and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Yung loyalty at yung katapatan, faithfulness, ikwintas mo daw ito sa liig mo. Isuot mo palagi. Ibig sabihin, lagi ka dapat maging matapat at loyal sa Diyos. Write them on the tablet of your heart. Isa puso mo, kapatid. Lahat ng ginagawa mo. Kaya ka nananalangin, kaya ka gumagawa ng mabuti, kaya ka nagiging tapat sa lahat ng bagay. Isa puso mo yan. Ilagay mo sa puso mo. At ito ang sabi dito, so you will find favor and good repute in the sight of God and of people. Mararanasan mo ang pabor na nagmumula sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, pati mga pabor sa mga tao. Dahil kapag nakikita ng Diyos na ikaw ay tapat, palalawakin niya yung pagpapala mo. Palalakihin niya pa yung pagpapala mo. At kapag nakikita ka ng mga tao na ikaw ay tapat, ipopromote ka nila. Bibigyan ka nila ng another responsibility. Why? Because you are faithful. Kaya, walang tamad na faithful. Kasi masisipag ang mga faithful. Amen? Masisipag ang mga tapat. Dahil sa katapatan nila, palaki ng palaki ang responsibilidad. Dahil alam nila na ang mga taong matatapat, ito yung mga nagbabago sa mundo. At sa katotohanan po, bilang lang sa mga kamay ang mga matatapat. Ibig sabihin, kakaunti lamang ang mga tapat. Kung sa trabaho mo, lahat sila gumagawa ng hindi maganda, huwag mo silang gayahin. Kahit ikaw lang yung nag-iisang gumagawa ng tama at ikaw lang yung tapat sa trabaho, magpatuloy ka, kapatid. Hindi mo kailangan magpa-impress sa mga tao sa paligid mo. Manatili kang tapat. Ang Diyos mismo ang magpapala sa iyo. Ang Diyos mismo ang mag-aangat sa iyo. Amen? Kung tinawag ka niya sa ministry na ito, manatili ka tapat. Tumutugtog ka, kumakanta ka, magpatuloy ka. Nag-aalaga ka ng mga kids natin, magpatuloy ka. May life group ka, kahit isa lang yan, dalawa lang yan, maging tapat ka dyan sa dalawang yan. Darating din ang panahon. Mamumunga din yan. Pagpasensyahan lang natin. Lahat naman, hindi naman perfecto. Amen po ba? Lahat tayo imperfect, walang perfecto sa atin. Pero kaya nating maging matapat. Kaya ang motibasyon ng katapatan natin ay yung katapatan ng Diyos. Amen? We are motivated to be faithful. We are enabled or able to be faithful because the one who called us is faithful. Kaya mo maging matapat, kapatid. Kasi ang Diyos natin, tapat. Amen?